Masarap makasama ang taong pinakamamahal mo. At tila ba ang bawat sandali ay mahiwaga dahil sa bawat ngiti, pangarap ay nabubuo at dahan-dahang nabubuo ang matagal ng kasagutan sa dalangin. Andyan na pala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bago pa sumapit ang dilim, umuuwi na si Ethan sa bahay nila. At sa bawat araw na dumadaan, lagi lang kami magkasama. Lagi lang kami magkasama sa bawat araw. Madalas na naglalaro sa daan habang may dalang sako. At ang pinaka-paborito naming lugar ay ang ilalim ng tulay, kung saan lagi kami naliligo tapos nanguhuli ng mga isda. Kaya lang, pinapakawalan din namin. Kasi yung mga inuuwi ko dati sa bahay, namatay lahat. Sayang naman, di na lumaki. Ethan, sinasaktan ka pa ba ng halimaw sa inyo? Oo, Piero. Pero minsan na lang. Ganun ba, Ethan? Huwag kang mag-alala. Matatapos din yung pananakit sa'yo ng halimaw na yun. At kapag nagkapera ako, babayaran ko na lang yung utang mo para hindi ka na nasasaktan. Piero, ano ka ba? Makakaipon naman ako at kapag sapat na yung ipon ko, ako na magbabayad ng naiwang utang ni tati at nanay. Ethan, kailan pa yun? Baka matanda ka na bago mo mabayaran yun. Oo nga eh. Pero pababayaran ko naman yun, Piero. Huwag kang mag-alala. Basta magkasama tayo, masaya na ako. Promise, Ethan. Hindi ako mawawala sa tabi mo at sasamahan kita palagi. Sa hirap man o ginawa. Sige, Piero. Promise mo yan, ha? Dapat lagi lang tayong magkasama. Oo naman, Ethan. Promise talaga. Kaya tara na maligo ulit. Ang init eh. Mamaya na tayo umuwi. Ang init sa daan. Oo nga, Piero. Napakainit ngayon. Baka mamaya habang naglalakad tayo bigla na lang akong umusok. Kasi ulay-uling na ako. Ethan, ulay-uling ka man. Ang mahalaga, andito ako. Magdadala ako ng tubig para di ka magliyab mamaya. Sa mga biruan namin ni Ethan, dito sa ilalim ng tulay, nagtatawanan na lang talaga kami habang nagtatampisaw sa malamig na tubig. At tila ba napakabilis lumipas ng mga oras. Ganon siguro talaga kapag masaya ka. Hindi mo namamalayan ang bawat sandali kapag kasama mo yung taong nagpapasaya sa'yo. Kung pwede lang sanang pigilan ng bawat pagpatak ng oras. Kaya lang di pwede. Kaya ito, bago pa magtakip silim, nagmadali na kaming umuwi. Masayang masaya. Kaya lang, maghihiwalay na naman kami ni Ethan. Dumiretso na kami sa bahay. Tapos, kumain kami ng sabay. At matapos makakain, aalis na din kaagad si Ethan. Ethan, bukas ulit ha. Hihintayin kita. Sige, Piero. Dadating ulit ako ng maaga. At ako na ang gagawa ng gatas mo sa bote.
Hala naman, ayoko na nga dumedi sa bote, Ethan. Bakit ba gusto mong sa bote? Sabi nung, sa baso na lang eh. Piero, bakit ba nahihiya ka pa? Okay lang yun. Ang cute mo nga kapag nadedi ka sa bote. Sige, alis na ako. Bago pa tuluyang umalis si Ethan, tiyakap niya ako at nag-iwan siya ng matamis na ngiti na di ko makakalimutan. Mga ngiting sana laging nasa labi ni Ethan. Mga ngiting sana di magbago. Mga ngiting sana hindi magwakas. Kaya ito, nang mawala na siya sa paningin ko, pumasok na ako sa loob ng bahay kung saan abalasin na papa at mama. Di ko nga alam kung bakit tila ba nagliligpit sila ng mga gamit. Mama, papa, ano ginagawa niyo? Anak, Ethan, matatapos na ang bakasyon natin dito. Babalik na tayo sa ibang bansa. Kaya mag-ayos ka na din ng mga gamit mo. Dahil sa isang araw, aalis na tayo. Magpaalam ka na din sa kaibigan mo. Mula sa sinabi ni Papa, nakaramdam ako ng takot at lungkot. Kasi akala ko, dito na kami titira. Akala ko, di na kami haalis dito. Papa, Mama, akala ko ba dito na tayo titira? Di ba sabi niyo dito na tayo at di na tayo babalik doon? Anak, sinabi lang namin yun kasi ayaw mong sumama pa uwi dito sa Pilipinas. Kasi kung sasabihin namin na babalik pa kami, di ka talaga sasama. Kasi ayaw mo dito. Wala kang kaibigan at kakilala dito. Papa, Mama, ayoko nang umalis. May kaibigan na ako dito. Si Ethan, magkaibigan na kami. Huwag na tayong umalis. Anak, hindi pwedeng di ka sasama pag alis namin. At saka, maunawaan naman niya ni Ethan. Sabihin mo sa kanya na aalis na tayo. Papa, hindi ko kaya. Masasaktan si Ethan kapag sinabi kong aalis na ako. Anak, Piero, pasensya ka na. Pero di ka namin pwedeng iwanan dito. Magkikita pa naman ulit kayo. Sabihin mo na lang sa kanya na babalik ka. Papa, ayoko. Di ko pwedeng iwanan si Ethan. Ayoko siya masaktan. Dahil sa sinabi ko, di na sumagot si Papa. Niyakap na lang niya ako. Isang mahigpit na yakap. Kasabay ang mga salitang to. Anak, patawarin mo sana kami ng mama mo. Pero hindi ka talaga namin pwedeng maiwan dito. Masakit man pero kailangan mong iwanan si Ethan dito. At kung ano man ang kapalaran niya, sana mapabuti siya. At saka anak, darating naman ang panahon na magkikita kayo ulit. Babalik ka pa naman dito. Kaya magpaalam ka na sa kanya, anak. Yun lang ang tanging magagawa mo. Hindi na ako nakapagsalita kasi umiyak na lang ako. Hindi ko alam kung bakit sobrang sakit ng nararamdaman ko. Bakit ba kailangang magkahiwalay pa kami ni Ethan? Hindi ko kayang makitang masaktan si Ethan. Pero anong gagawin ko?
Paano ko magpapaalam sa kanya na hindi makikita ang pag-agos ng mga luha niya? Kasi alam kong masasaktan siya kapag nawala ako sa mga darating pang oras sa buhay niya. Pero may natitirang oras pa naman. At sa nalalabing sandali, pasasayahin ko ng lubos si Ethan. At sa kanya ko lang ilalaan ang natitirang oras ko. At sana di masaktan si Ethan. Sa oras ng paglisan ko,